Paano nga ba malalaman kung malakas yung marksman niya, tropa? Unang-una dyan, yung merong kusa yung marksman yung sumama sa mga clash. Siyempre, meron din siyang kusang tumulong sa pagkuha ng objectives like Turtle and Lord. Hindi yung panay sisirang sa core kapag hindi nakuha yung objectives. Hindi niya naman sinasamahan yung core, paano niya kukunin, di ba? Siyempre, isa pa sa hatang yan na magaling ng marksman, tropa. Yung hindi dependent sa room niya. Bakit? Tapos na yung era ng mga binibibi yung marksman, tropa. Dapat para na tayo mga expelin pag nagmamarksman tayo. Yung kaya nating tumay sarili nating pa. Kaya nating mag-adjust sa mga binibigay na sitwasyon sa atin. Katulad nito, nakita ko merong bakbakan dun sa farm site ng kalaban. Kaya pumunta kagad ako. At doon naman papasok yung map awareness na tinatawag. Kasi kung magaling yung marksman nyo, merong map awareness yan. Kaya niya mag-react depende sa sitwasyon. Tulad nun, kailangan ng tulong natin pumunta tayo. Nadali tayo ng konti, pero hindi naman dyan kalaking dili, diba? Tapos nakakuha tayo ng assist doon, so big deal din yun. Malaking factor din yung pagkuha natin ng assist. And hindi pa nga tayo nag-upsalayla kahit papano. Susunod naman dun, tropa, yung magaling tumansya. Anong magaling tumansya? Katulad nito. Only level 4 na ako dito, so tansyado ko mamamatay ito pag di umuwi. May ultimate tayo, may stun natin, sabay first kill patay ito, tropa. Ayan no, ayan sinasabi ko, diba? Instant kill kaya dan, tropa. Isa pang batayan ng pagsukat ng pagiging magaling na marksman, tropa, is positioning. Pag magaling yung marksman niya mag-position, abay malaking chance niyong manalo. Parang ganito, ang ganda ng pwesto natin dito, diba? So make sense nga naman, diba? Marksman ka. Range yung hero mo, alangan naman makipag-spadahan ka. Yang gamit mo baril, bow, o kaya naman si bat, diba? Kasi kapag magaling mag-position yung marksman nyo, malamang sa malamang hindi nabibigyan yan. Or hindi siya napapatay ng kalaban. Kasi double purpose pag ganun yung marksman nyo. Una, mas mabilis siya magpa-item, so madali niya makukuha yung mga items niya, mas madali siya makakasama sa clash. Pangalawa, hindi niya nabibigyan ng gold yung kalaban kapag namamatay siya, diba? Kasi alam naman natin, pag napatay yung kahit anong hero, magkakaroon na additional gold yung kalaban. So yun yung na-prevent kapag magaling yung marksman niya. Ang waling babanggitin ko, tropa, is decision making. Pag magaling sa decision making yung marksman niyo, abay sobrang laki ng pag-asa niyong manalo. Bakit ka mo? Limbawa, alam niya kung kailan tamang mag-SS. Alam niya kung kailan dapat umatras at alam niya kung kailan dapat lumabad, diba? Kasi nga kadalasan, small things matter sa ML, tropa. Yung mga malilit na bagay na yun nagiging game changer. Siyempre, bago natin tapusin tong video na to, shoutout ko na sa Napadan ako na, siyempre sa Espinosa. Sa napanawasawa ni Sunshine Espinosa. Also sa mga gusto magpatulong magpa-rank up, sumama sa next content. Simple lang gagawin niyo, tropa. Always share niyo yung video namin kasi napapansin namin kung sino masipag mag-share. Comment niyo yung rank and ID niyo sa baba. Pag nag-reply ako sa comment ko, mag-reply din kayo hatad. Kasi lalaro tayo hatad. Ganun lang simple, diba? Kala ko tapos na, tropa, hindi pa pala, it's a prank. Bigyan ko muna kayo magandang SS, tropa. SS flicker, ubus natin yung mga yan. Grabe talaga yung Asia, tropa, napakasakit yung damage, no? Kapag black item na yung Asia, tropa, matakot ka na talaga. Ito, patapos na talaga to, tropa, nagmamarcha na yung Lloyd. Upgraded Lloyd na yun, masakit na yung hampas yung tropa. SS tayo, tapos na. Grabe, ayun, tapos na. Napaka-intense din ng laban na yun, pero panalo tayo, solid. Victory! Ha ha ha!